Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Steven John Arapan, at sa lahat ng ating mga masugid na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1186. Sa sandaling ang pamilyang Yates ay nakaharap kay Norton Yates na salita, ang galak ay makikita sa kanilang mga mukha. Ito ang kanilang tinatawag na kabuoang pagpapataas sa isang sosyal na katayuan ng isa. Ngayon na mayroon silang mga Yates mula sa Amerika na sumusuporta sa kanila, ang Yates mula sa Buckwood ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Buckwood sa hinaharap. Naaalala ang saloobin ni Mandy Zimmer patungo sa pamilyang Yates, sila ay mag-iisip ng isang plano upang makakuha ng paghihiganti sa kanya para sigurado. Nang gabing iyon, ang lahat ng Yates family ay masyadong nasasabik kahit na matulog. Karamihan sa kanila ay nag-iisip at naghihintay sa susunod na araw na dumating. Ito ay dahil sa kaganapan kung saan sila ay lumuhad dati sa pasukan ng Regency Enterprise ay ang pinakakahiyahiyang bagay sa kasaysayan ng Yates family. Pagkatapos ng lahat, sila ay mula sa isang pamilya ng mga opisyal ng estado at nanirahan ang kanilang buhay tulad ng mga maharlika. Kailan sila kailanman ginagamot tulad nito? Kahit na may isang sinasabi na napupunta, hindi pa huli para sa isang mahal na tao upang makakuha ng paghihiganti, at ngayon na ang pagkakataong ito ay nagpakita mismo. Kaya, bakit sila maghihintay pa? Sila ba ay mga hanggal? Kinabukasan, ang pamilyang Yates ay nagsama-sama sa kotse, na kanilang isinumbong bilang pagtubos, at dumating sa pangunahing pasukan ng Regency Enterprise na may isang hangin ng awtoridad. Excuse me, maaaring malaman ko kung nagawa mo na ang reserbasyon. Nakikita kung paano ang pamilyang Yates ay nagpapakita ng mabangis at agresibo, ang front desk worker ay agad na lumakad sa kanila at nagtanong ng may paggalang. Iyon ay dahil ang grupong ito ng mga tao ay hindi mukhang tulad ng mga ordinaryong tao. Si Norton, na nangunguna at walang belang na nagsalita, pumunta at papuntahin dito si Mandy Zimmer. Ang manggagawang front desk ay sumagot ng magalang, kaya narito ka para sa kay CEO Mandy. Maaari ko bang malaman kung ang isang reservation ay ginawa? Si CEO Mandy ay nakuha lamang sa kanyang posisyon na hindi pa matagal, kaya abala siya sa maraming trabaho. Kaya, natatakot ako na hindi mo magagawang makilala siya ng walang reserbasyon. Si Norton ay naniningning sa isang pagtawa bago siya patuloy na tumugon ng malamig. Isang simpleng kumpanya tulad ng Regency Enterprise sa maliit na bit ng asset ay maaaring kumilos na may mga mapagmataas na kaugalian. Kailangan ko bang gumawa ng reserbasyon para lamang matugunan si Mandy Zimmer? Ikaw ay nanunuya, Mister, talagang hindi pinapayagan. Kailangan mong gumawa ng reserbasyon upang matugunan si CEO Mandy. Ito ay isang panuntunan na itinakda ng CEO sa sarili. Mangyaring huwag ilagay sa amin, ang mga manggagawa, sa mahihirap na posisyon. Kung kailangan mong matugunan si CEO Mandy, maaari mong punan ang form dito. Bibigyan kita ng isang tawag pagkatapos na tapos na ako sa booking. Sampal. Sa katunayan, si Ben Yates ay lumakad at nagtapon ng isang sampal sa mukha ng manggagawa sa labas ng wala. Ang manggagawa sa front desk ay nahulog sa lupa at napahikbi habang tinakpan ang kanyang pisngi. Si Ben ay nagtapos mula sa isang paaralan sa Amerika, kaya tila, alam niya ang kapangyarihan ng Yates mula sa Amerika. Ito ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kay Ben na magpakitang gilas sa kay Norton. Ngunit, syempre, hindi niya makaligtaan ang pagkakataong ito. Ang lahat ng eksena ay nahuhulog. Wala sa inaasahan nila ito na mangyari. Tanging si Norton ang nagbigay kay Ben ng nasisiyahan na hitsura, isang magandang tapat na aso. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap na seguridad. Security. Ang isang tao ay naghahanap ng problema sa Regency Enterprise. Sa sandaling iyon, may isang taong sumigaw. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga gwardya ng seguridad ang dumating. Sino ang naghahanap ng problema? Sino ang pumunta dito upang lumaban sa Regency Enterprise? Hindi mo ba alam kung anong uri ng lugar ito? Ang pinuno ng security ng Regency Enterprise ay walang tigil na nagsalita sa grupong ito ng mga tao. Kunin ang mga ito agad,
Ang mga gwardya ng seguridad ay kumilos sa parehong oras upang itapon ang mga taong iyon. Sa katunayan, si Norton at Ben ay sinabi, "Ginawa namin ito. Walang sino man ang maaaring lumaban sa amin, ang Yates ng Amerika. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan at lakas ng mga Yates ng Amerika. Paano ka manggahas na tutulan kami ng mga gwardya sa seguridad? Pumunta ka sa kanila." Sa utos ni Norton, 4 na blue-eyed bodyguard na may mataas na ilong ang lumabas mula sa likod niya. Hindi pa ito matagal bago nila matalo ang 21 gwardya na napahiga sa lupa, na may lakas lamang sa pag-awit. Hindi ka panipaniwala. Ang mga mata ng Yates ay lumiwanag ng maliwanag sa eksena na nakita nila. Ito ang kapangyarihan at background ng isang tunay na mahusay na pamilya. Ang Yates mula sa Amerika ay halos idolo ng Yates ng Buckwood. Mapagmataas, makapangyarihan, at mayaman. Ang ganitong uri ng mahusay na pamilya ay ang nais ng Yates family. Sapagkat pagkatapos ay magiging walang takot sila sa sinuman. Si Norton Yates ay pinalawak ang kanyang kamay upang makuha ang pansin ng lahat bago nagpakita ng isang ngiti. Bibigyan kita ng 3 minuto upang ipatawag si Mandy Zimmer sa sandaling ito. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Matapos ang kanyang pangungusap na natapos, mas maraming mga tao ang lumitaw sa pinangyarihan. Karamihan sa mga manggagawa ng Regency Enterprise ay maingat na nanunood kay Norton. Ito ay dahil nasaksihan nila ang kung paano ang mga malalakas na mga tauhan ni Norton na nakikipaglaban. Ang bagay na ito ay agad na nagulat sa kay Mandy, na sa simula ay nasa isang pulong sa mga awtoridad. Pagkatapos ay nagpunta siya sa bulwagan sa sahig na may maraming tao na sumusunod sa kanyang likod. Nang makita niya ang pamilyang Yates na nakatayo sa likod ni Norton, ang pagpapahayag ni Mandy ay nagbago bilang maaaring hulaan na niya ang nangyayari. Mr. Norton, ito ang kahihiyan ng Yates family, si Mandy Zimmer. Ito ang nagwasak ng aming reputasyon sa lahat ng dako. Ang aming imahe ay nasira sa pamamagitan ng walang iba kundi siya. Sa sandaling iyon, si Leighton Love at Tanya Yates ay nagsalita ng sabay-sabay. Ang iba pang mga miyembro ng Yates family ay tumingin sa kay Mandy na may paghamak. Hindi mo ba inaasahan na ang iyong karma ay darating sa lalong madaling panahon, Mandy? Kapag ginagamot mo kami tulad nito, hindi mo inaasahan ang isang araw na tulad nito ay darating, ha? Ngayon, gagawin mo ring lumuhad sa harap namin at magsisi sa mga bagay na ginawa mo. Ang lahat ng mga taong iyon ay ngumisi nang hindi huminto sa labis na malamig na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Norton ay nag-uurong sa kanyang braso ng dahan-dahan upang itigil ang iba mula sa pakikipag-usap. Ang kanyang matigas na pagtingin ay nakarating sa kay Mandy habang nagsalita siya ng walang bahala. Kung gayon, ikaw si Mandy na nagkanulos sa pamilyang Yates. Ikaw ba? Pinawi ni Mandy ang kanyang mga kilay habang tinanong niya, ngunit tinitigan niya si Norton na may pahiwatig ng kabigatan. Ito ay dahil si Norton ay may isang hangin ng higit na kagalingan, at ito ay tiyak na isang bagay na maaari lamang na matagpuan mula sa mahabang buhay na royalty at hindi maaaring lamang makuha ng mga ordinaryong tao. Mandy Zimmer, wala kang karapatang magtanong. Ito ay si Mr. Norton Yates mula sa Amerika. Karaniwan, siya ay binibilang-bilang iyong tiyuhin, ngunit ngayon, wala kang karapatan na tawagin siya na iyong tiyuhin. Inihayag ni Ben Yates ang malamig na ekspresyon sa ngisi. Ano? Ang mga Yates ng Amerika. Ang pagpapahayag ni Mandy ay nagbago kaagad sa higit pang pagbabantay sa kanyang mga mata. Siya rin ay narinig ang tungkol sa mga Yates mula sa Amerika. Ang mga ito ay isang malakas na pamilya na walang ordinaryong tao na maaaring talunin. Mandy Zimmer, nakikita kung paano ka isang beses sa kalahati ng Yates, ako ay nag-aalok sa iyo ng isang pagkakataon. Ilipat ang lahat ng shares ng Regency Enterprise sa Family Yates sa sandaling ito. Kung gagawin mo ito, kinakatawan ko ang mga Yates mula sa Amerika upang patawarin ang iyong kasalanan ng pagtataksil sa pamilya. Si Norton ay dahan-dahang nagsalita ng may lubos na pagmamataas at pagmamataas. Ang shares ng Regency Enterprise. Bakit ibibigay ko ito sa mga Yates?
Dagdag pa, wala akong utang sa Yates family anuman. Mula sa sandaling nakawin nila ang shares ng Silver Nimbus Enterprise mula sa akin na may maruming taktika, wala na tayong gagawin sa isa't isa. Ang mga salita ng pagdinig kay Mandy, ang lahat ng pamilyang Yates ay ngumisi at nagsimulang magbuhos ng gasolina sa apoy. Mr. Norton, nakikita mo ba iyan? Si Mandy Zimmer ay palaging walang kapantay nito. Hindi niya sinubukan na ipakita sa iyo ang anumang paggalang. Sa kanyang mga mata, ang Yates ng Amerika ay wala. Ang pag-uugali ni Mandy Zimmer ay nagpagalit sa kay Norton Yates. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga salita ay palaging tama at sinusunod ng lahat. Ang Yates ng Amerika ay tulad ng mga hari sa estado ng Texas. Kapag nagkaroon sila ng negosyo sa ibang mga bansa, ang mga Yates ay walang mga bagay na walang ingat at walang takot habang sila ay ang Amerika bilang kanilang likod. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong darating sa pagtanggi sa kanya, na agad na ginawa sa kanya na hindi nasisiyahan. Siya ay ngumisi. May mga bagay na hindi mo maaaring idikta at kontrolin lamang sa iyong mga salita, Mandy Zimmer. Ngayon na mayroon kang kalahating dugo ng mga Yates, wala kang anuman kundi isang lingkod lamang sa aming mga mata. Paano ka may karapatang magkaroon ng utos ng isang master? Si Mandy ay naguguluhan sa kanyang mukha bilang siya sa tanong ni Mr. Norton. Sa isang moderno at sibilisadong lipunan tulad nito, ang iyong mga isip ay natigil pa rin sa lumang panahon. Master, alipin, ikaw ay nanunuya. Gayun din, ang shares ng Regency Enterprise ay kontrolado ng isang tao, ako lamang ang nasa awtoridad. Kahit na gusto kong ilipat ang mga shares, maaari ko lang gawin iyon sa awtoridad at hindi sa tinatawag na Yates family. Umikot ang mga mata ni Norton tulad ng isang ligaw na lobo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang makulay na tingin. Oo, ito ang unang pagkakataon na ako, si Norton Yates, ay nakakita ng isang taong naghahangad upang kontrahin ang Yates ng Amerika. Nakikita mo kung paano ka tumutol sa aking order habang ako ay magalang, pagkatapos ay hindi kami sisihin para sa hindi paggalang sa iyo pagkatapos nito. Dalhin mo siya. Hindi ako naniniwala na ang sinuman ay maglakas loob na lumaban sa amin, ang Yates mula sa Amerika. Kasunod ng utos ni Norton, ang apat na kulay ginto na buhok at asul na mata ng mga bodyguard ay kumilos ng mabilis at hinawakan si Mandy palayo. Sa pamamagitan nito, ang buong Regency Enterprise ay nahulog sa kaguluhan. Kinuha ni Mandy ang labis na Regency Enterprise kamakailan at hindi nakuha ang pagkakataon na bumuo ng kanyang sariling nagtatrabaho na koponan. Pagkatapos ng lahat, ang mga awtoridad na dating nagtatrabaho para sa Regency Enterprise ay hindi malapit sa kay Mandy sa lahat. Sa makatuwid, hindi nila ibebenta ang kanilang buhay para lamang sa kay Mandy. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, ang mga taong iyon ay mula sa mga pinahahalagahang Yates family ng Amerika sa kanilang sariling pribilehiyo. Ano ang magagawa ng iba pa tungkol dito? Makinig lahat. Kami, ang Yates mula sa Amerika, ay may mga espesyal na pribilehiyo. Kung sino man ang mga ngialam sa aming negosyo, ang aming pamilya ay hindi kailanman hayaan silang makaalis ng madali. Bago umalis, ang malamig na titig ni Norton ay nag-scan sa mga mukha ng mga awtoridad. Kaagad, ang mga awtoridad ay nahuhuli at hindi maaaring magsalita ng isang salita. Hindi sila maglakas loob na gumawa ng ulat sa pulisya. Hindi nagtagal, si Mandy ay dinala sa Yates family house sa pamamagitan ng kanilang mga tao. Bagaman walang sinuman ang gumawa ng anumang bagay sa kanya, sa sandaling iyon, nawala ang kanyang kalayaan at hindi maaaring umalis. Batang guro, nakipag-usap kami sa kaugnay na kagawaran ng BURPA ng pamahalaan. Sa sandaling nilagdaan ito ni Mandy Zimmer, ang pagmamay-ari ng Regency Enterprise ay maaaring ilipat sa Yates anumang oras. Sa katunayan, isang lalaki na may hitsurang isang sekretarya ay lumakad sa kay Norton at iniulat sa kanya sa isang mababang boses. Pagkatapos, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Norton sa pagkadinig nito. Medyo matigas si Mandy bago pa itapon ang kasunduan sa harap niya habang siya nagutos, lamang na pumirma dito. Kung hindi, hindi ko magagarantiyahan na hindi ako gagawa sa iyo.
Si Mandy na matigas ang ulo ay sumagot, imposible. Hindi ako mag-aalok ng Regency Enterprise sa Yates. Ang mga ito ay kasuklam-suklam na mga daga. Makapal ang mukha. Sa pagdinig nito, ang lahat ng mga mukha ng Yates family ay naging madilim. Kahit na ang kanilang mga aksyon ay talagang kasuklam-suklam, hindi nila nais na masabihan sa pamamagitan ng sinuman. Ngunit hindi sila maglakas loob na magsalita ng walang kabuluhan sa harap ni Norton, kaya tiningnan na lamang nila si Mandy ng malamig. Mandy Zimmer, hinahamon mo ba ang Yates mula sa Amerika? Si Norton ay kinuha ang isang malalim na paghinga bilang ang tingin ng kanyang halo-halong emosyon sa mata ay naging malamig. Nakikita kung paano kumikilos si Mandy Zimmer ang katigasan at tinutukoy sa isang sandali tulad nito, ang lahat ng nasa Yates family ay nagaganyak at nasisiyahan. Iyon ay dahil ang mas matigas na si Mandy ay maging, mas masahol pa ang sitwasyon na siya ay nasa. Sa sandaling iyon, ang mga Yates ay hindi maaaring makatulong ngunit dagdagan ang gasolina ng apoy. Mr. Norton, si Mandy Zimmer ay palaging hindi na gumagalang sa mga matatanda. Ang paglalagay ng mga Yates ng Buckwood, hindi na niya mapangalagaan kung ikaw ay, ang mga pinahahalagahang Yates na pamilya mula sa Amerika. Tama iyan. Ang isang taong katulad niya ay nangangailangan ng isang aralin. Hindi na kailangang sabihin ng higit pa sa isang taong katulad niya. Talunin mo siya ng malupit. Gusto niya lamang na natatakot sa sandali kapag ang mukha niya ay medyo nasira pagkatapos makakuha ng mga hampas. Ang bawat isa mula sa Yates family ay kumilos at nagsalita ng walang awa tulad ng mga kasangkapan. Kung hindi para sa presensya ni Norton Yates, sila ay tinamaan na si Mandy sa kamatayan mismo. Si Norton ay nagtaas ng kanyang kanang braso upang itigil ang mga Yates mula sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasalita ng masama. Pagkatapos, ang kanyang malamig na tingin ay nakarating sa kay Mandy, galit na nakasalubong sa kanyang mababang tinig. Mandy, tatanungin ko kayo ng isang huling pagkakataon. Nais mo bang ilipat ang shares ng Regency Enterprise sa Family Yates? Si Mandy ay lahat ay malakas ang kalooban na gaya ng kanyang pagkagat sa kanyang mga ngipin. Hindi kailanman. Hindi nila ito makukuha mula sa simula. Kahit na humingi ka ng 100 beses, hindi ko papayagan ito na mangyari. Si Norton ay hindi nagalit at nakangiti. Okay, mayroon kang lakas ng loob. Isang tao, na dapat disiplinahin. Kung hindi ka pa handa na gawin iyon, kukunin ko na pindutin ka hanggang sasabihin mong oo. Sa sandaling itinigil ang boses ni Norton, lumitaw ang isang may blonde na buhok at blue-eyed na bodyguard na may isang pamalo. Ang Yates ng Amerika ay umiiral para sa halos daang taon. Ang isang pamilya tulad nito ay sumusunod sa mahigpit na disiplina ng pamilya tulad ng isang sinaunang pamilya ng hari sa lumang panahon. Sa sandaling nagkamali ang isang tao sa pamilya, ang isang pag-ikot ng paghagupit ay ituturing na isang parusang pabalat. Sa loob ng pamilya, may lahat ng uri ng mga nakakasindak na mga parusa upang disiplinahin ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Ang paghagupit ay isa lamang sa pinakamaliit na anyo ng kaparusahan sa gitna ng lahat. Ngunit para sa isang mahinang babae, siya na tumanggap ng kaparusahan ay sigurado na maging bedridden sa 10 araw o kahit na kalahating buwan. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat mula sa Yates family ay kumukuha ng bahagya. Ito ay nakakatakot lamang. Sino ang nasa isip na gusto nilang masaksihan ang Rumord na disiplina na umiiral lamang sa alamat? Bukod dito, si Lola Yates ay nagdulot ng malalim na hininga. Hindi niya maaaring pasanin upang masaksihan ang eksena na mangyayari bago ang kanyang mga mata. Gagawin ko ito sa sarili ko. Kinuha ni Norton ang panghampas habang nag-order siya ng walang bahala, isang tao, hawakan siya. Halos kaagad, 2 kulay na blonde na buhok at blue-eyed na bodyguard ang nakapin sa kay Mandy para hindi siya makagalaw. Ang kaguluhan kay Norton ay umalangaw-ngaw, isang lingkod sa pamilyang Yates, Mandy Zimmer, hindi pinansin ang mga pamantayan ng ninuno ng Yates at walang paggalang sa mga matatanda, kaya nararapat na parusahan. Sa susunod na sandali, ang kanyang kamay na may hawak na latigo ay itinaas ng mataas. Ang lahat ng mga Yates ay napasinghap.
Tiyak na matapos si Mandy sa kanyang buhay na may kalahati sa paghampas nito, kung ano ang nakakatakot. Sa katunayan, hindi maaaring dalhin ito ni Tanya Yates sa pagtatapos habang nagsalita siya, Mr. Norton, sandali lamang. Pahintulutan mo akong subukan na kumbansihin ang masuwe na batang babae na ito ng higit pa. Habang nagsalita siya, lumakad siya at sinabi sa isang mababang tinig, Mandy, nakikita kung paanong kayo ni Cynthia ay aking itinuturing na anak, bibigyan kita ng isang huling piraso ng payo. Hindi ka maaaring lumaban laban sa makapangyarihang Yates ng Amerika. Walang tao sa Southlight ang maaaring lumaban sa mga Yates ng Amerika. Kahit na si Prince York, na iyong ginagamot tulad ng isang Diyos, ay walang anuman sa harap ng Yates ng Amerika. Pakinggan mo lang ako at tanggapin ang iyong kapalaran. Pagkatapos, lagdaan ang kasunduan upang hindi mo na kailangang magdusa sa pisikal. Hindi inaasahan na si Mandy ay sumagot ng walang baba, Tanya, huwag mong subukang magpakita na maawin. Nakikita ko sa pamamagitan ng kung ano ang nangyayari sa isip ng pamilyang Yates. Sa pagkadinig ni Tanya siya ay napangisi. Napagtanto niya na ang kanyang taktika ay hindi epektibo sa kay Mandy. Sa pagkuha sa eksena sa harap niya, isang walang awa na pagpapahayag ay lumitaw sa mukha ni Norton. Naging masaya ang pinakamalakas na beauties. Ang mas napakarilag na babae ay, mas nakakapagod na siya ay makakakuha. At ang isang tao na nakamamanghang bilang si Mandy ay walang alinlangan na nagpakita ng baluktot na pagmumukha sa kanya. Kabanata 1190. Si Norton Yates ay nag-alis ng kanyang mga labi sa kanyang dila bilang kanyang tingin na nakarating sa kay Mandy Zimmer. Sapagkat sa kanya, si Mandy Zimmer, na tumayo sa harap niya, ay isang ulam. Isang masarap, sa bibig na ulam. Gusto niyang makakuha ng mas nasasabik kung nagsimula siya mula sa kanyang baywang. Nawasak si Norton na halos lumaki siya, nag-iisip kung paanong si Mandy ay magiging kumikibot sa lupa na nawawasak sa sakit. Sa pagtingin sa baluktot na ekspresyon ni Norton, isinara ni Mandy ang kanyang mga mata ng walang pag-asa. Hindi niya iniisip na sino man ang makapagliligtas sa kanya sa sandaling tulad nito. Boom! Gayunpaman, sa mahalagang sandali na ito, may isang tao ang biglang sinipa ang pasukan ng bahay ng Yates family. Ang higanteng pinto ay napinsala sa lupa at gumawa ng malakas na tunog na nagpatingin lahat sa eksena ay hindi maaaring makatulong ngunit bumaling patungo sa direksyon ng tunog. Ang bawat isa mula sa Yates family ay nanginginig, pagkatapos ng lahat, sila ay na-traumatized. Sa kabilang banda, si Norton, ay tinitingnan ang kanyang mga kasamaan. May isang taong naggambala sa kanya tulad ng tungkol sa upang tamasahin ang isang bagay. Malinaw na ginawa itong hindi siya nasisiyahan. Pagkaraan ng isang sandali, lumitaw ang isang silweta at dahan-dahan na lumakad. Ang hangin ng pangangibabaw na kanyang pinalalaki ay lubhang katakataka kahit na siya ay nagsusuot lamang ng karaniwang damit. Ano? Ito ay si Harvey York. Si Ben Yates ay nagsalita sa sorpresa. Hindi niya iniisip na lilito si Harvey sa isang sandaling tulad nito. Logically speaking, ang isang live-in na manugang na tulad niya ay dapat na nanginginig sa takot sa kanyang bahay. Ito ay magkakaroon ng higit na kahulugan para sa kanya upang pumunta at ipaalam sa tinatawag na lihim na kasintahan ni Mandy. Hayaan siyang umalis. Tinitigan ni Harvey si Norton at nagsalita sa isang malamig na tono. Sinimulan ni Norton si Harvey para sa isang sandali bago nakangiti. Kaya, ito ay ang live-in na asawa ni Mandy, si Harvey York. Oo, iyan siya. Siya ang isa na sumira sa mga mabuting plano ng Yates family. Ang isa lamang na nakatira sa isang tao na tulad niya ay talagang naisip ng kanyang sarili. Mr. Norton, iminumungkahi ko na hulihin mo ang mag-asawa at disiplinahin ng pareho sila. Ipaalam sa kanila ang kapangyarihan ng Yates mula sa Amerika. Ang lahat ng mga Yates family ay lumukso at sumigaw habang tumuturo sa kay Harvey. Tinatagos ni Norton ang kanyang mga mata nang hindi nagsasabi ng isang salita. Gayunpaman, sa kabilang banda, si Harvey ay may isang mapayapang na pagtingin sa sandaling iyon habang siya ay dahan-dahan, ay maaaring ulitin ang sarili ko, hayaan siyang umalis.
Pagkatapos ay isara ang kanyang mga mata sa loob ng ilang panahon, isang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Norton. Kawili-wili, ngayon na siya ay narito, pagkatapos ay huwag ipaalam sa kanya na umalis. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay rin. Kami, ang Yates ng Amerika, ay hindi kailanman nagkaroon ng isang ugali ng pagpapalam sa isang tao na paalisan. Maliban kung tapos na kaming naglalaro. Ikaw ang unang tao na nagnanais na hilingin sa amin, ang mga Yates mula sa Amerika, upang hayaan ang isang tao na umalis. Nakikita kung paano hindi nagtanto si Norton na hayaan si Mandy na umalis sa lahat, sa malamig na kalamidad mula sa mga mata ni Harvey na parang ang kanyang tingin ay aktwal na yelo. Ang lahat ng pamilyang Yates na nakapalibot sa kanya ay maaaring manginig. Ang pagbabasa sa thermometer sa gilid ay bumaba sa pamamagitan ng ilang mga antas na halos sagad. Ito ay walang iba kundi ang Diyos ng labanan. Ang kanyang galit ay nag-alis ng lupa at kalangitan. Si Harvey ay hindi kasing simple ng isang Diyos ng labanan. Siya ang punong tagapagturo na sinanay at nilalang ng karamihan sa Diyos ng mga laban sa bansa H. Bukod sa pamagat ng punong tagapagturo, mayroon siyang ibang palayaw, ang master ng mga Diyos ng labanan. Kung ito ay nasa di-Amerikanong larangan ng digmaan, ang mga kaaway ay natatakot na gusto nilang pigilan na mapaihi sa kanilang pantalon na nakikita ang panig na ito ni Harvey. Ang punong tagapagturo ng kampo ng sword, ang kanyang galit ay gagawin pa rin ang lupa at kalangitan. Sa sandaling iyon, ang hari ng mga armas, na kilala bilang pinakamalakas at kahit na mula sa American Delta Force, na bumagsak dati sa labanan kahit na nagsimula sa pamamagitan lamang ng nakaharap sa bersyon na ito ni Harvey. Kahit na ang Ninja King ng Island Country ay may isang mental breakdown bilang siya pumatay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsaksak sa isang sword sa kanan sa pamamagitan ng kanyang sariling tiyan. Ang Knights mula sa Empire of the Suns That Never Set ay nawala ang kanilang pagtitiwala kahit bago mawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa labanan. At ngayon, si Harvey ay walang intensyon na maglaman ng anuman sa kanyang nakamamatay na hangin. Ang kanyang tingin ay nakarating sa kay Norton habang nagsalita siya ng walang bahala, tila tulad na humihiling ka ng isang kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.